Sa kasalukuyan at ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin nakakaapekto itong shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin sa may extreme northern Luzon. Kaya naman asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Habang yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ay patuloy pa rin nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama na ang Metro Manila. Kaya naman asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa Pag-asa ay wala namang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, yung binabantayan natin na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na pinangalanan ng Joint Typhoon Warning Center na Invest 93W ay nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo. May lakas ito na 30 kilometers per hour. Kaya naman nating babantayan yung magiging development nito kung maging bagyo man ito at pumasok ng ating area of responsibility. Ito ay ang unang bagyo ngayong taong 2024 at papangalanan ito ng Pag-asa ng bagyong Aghon. Sa ngayon nga ay nasa karagatan pa ito at marami pang posibleng pagbabago, kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas. Dahil sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw ng Sabado sa Batanes at Babuyan Islands ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan o pagkidlat-pagkulog. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms.